Good morning mga ka-BTV. Pag-usapan natin ang mga maiinit na balita at mga issue dyan sa Pilipinas. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to mga ka-BTV, itong inilabas na fake news nitong si Ombudsman Boyeng Rimulya. Nakakadalawang fake news na to. Una, yung kay Senador Villanueva. Tapos ngayon, ito naman kay Senador Bato de la Rosa. Talagang halos lahat ang target niya mga senador, mga ka-BTV. Yan ang target nitong si Ombudsman. O baka gumagawa lang to ng fake news para mapansin siya at maitago niya yung nangyayaring investigasyon niya sa maanumaliyang flood control scam dyan sa Pilipinas na hanggang ngayon ay wala pang napapanagot. At ito ngang si Saldico ay hindi nila mapauwi-uwi. Kaya siguro isang diversionary tactics na naman to nitong si Boyeng Rimulya. At bakit ko nasabing fake news itong si Boyeng Rimulya? Dahil po mismo ang tagapagsalita ng ICC ay naglabas na po ng kanilang pahayag na wala pa di umano silang nilabas na warrant of arrest para kay Senador Bato. At nagsabi pa nga po itong tagapagsalita ng ICC na wag basta-basta daw po maniwala sa mga local media at maniwala lang daw po tayo sa kanilang sariling channel. At yun nga po ang pahayag ng tagapagsalita ng ICC. Kaya masasabi po natin talagang gumagawa lang po ito ng fake news itong si Ombudsman Boyeng Rimulya. Yan po talaga ang mahirap, mga ka-BTV. Sinabi na nga po talaga na bawal maging ombudsman o hindi qualified maging ombudsman ang isang politiko. Dahil pinupolitika niya po ang pag-upo niya dyan sa pagiging ombudsman, halatang halata po, diba? Namumulitika lang siya. Dahil kalaban nga nila itong si Senador Bato, Senador Villanueva. Kaya po, nakikita nyo anong ginagawa nitong si Boyeng Rimulya. Dapat po talaga ang ating Supreme Court ay gumawa po ng paraan na mapalitan itong si Boyeng Rimulya. Dahil po, pagka ganyan po ang ombudsman natin, wala na pong aasahan ang sambayan ng Pilipino na dapat siya ang last card ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino. Pero wala po. Naging tuta din po ito ng administrasyon At talagang pinilit po ng administrasyon na paupuin to para kung sakali man at siguradong sa 2028 ay si VP Sara Inday Duterte ang mauupo sa pagiging presidente at ligtas nga itong mga magnanakaw na to. Kaya sinigurado nitong administrasyon na to na mapaupo itong si Rimulya para ligtas sila pagka sa 2028 ay si Inday VP Sara na ang presidente. Pero may kasabihan nga po tayo, lahat ng kasamaan na ginagawa mo, lalo na sa sambayan ng Pilipino, ay may kapalit po yan at kailangan yung pagbayaran. Hindi man sa ngayon, darating po ang panahon na magbabayad din tong mga kawatan na to. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye.
subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!